Kakapasok lang, atake ng China, pulong nagsalita, Hontiveros namutla sa takot, PBBM, panik na VP Sara. Etong balitang ito ay nagmula kay Banat Kabayan TV. Ayan, nilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV, mga katunay. So, para makabisita kayo sa kanyang channel at makapag-subscribe din at maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas katulad nito. At syempre, ito rin ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito, no, mga katunay. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito pumalag na po si Pulong Duterte, no? Congressman Pulong Duterte, at sinagot niya po itong walang tigil na pag-atake kay Sara Duterte na bakit nananahimik. Sabi po ni Pulong Duterte, hindi trabaho ni VP Sara na i-demonize ang China. Hindi na po nakatiis si Paulo Duterte. Alam niyo naman siya talaga yung panganay na anak, no? Nagsalita na po siya dito sa Akbayan kasi grabe na pong mga tauhan ni Hontiveros eh. Ito po ang partido ni Hontiveros eh, sa mga hindi po nakakaalam. Grabe na rin po yung ginagawa nila sa mga Duterte, no? Na lahat na lang ng kasalanan ng Pilipinas ay binibintang sa mga Duterte. Ito po ang sinabi ni Pulong Duterte. The question on the actions of Chinese vessels in the WPS should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. Yan yung matagal na natin sinasabi, no? Kung sino po yung mga taong dapat umaksyon, sila dapat. Sila lang dapat yung nagsasalita. Kasi ang dami nagsasalita eh. Gusto niyo magsalita lahat. Iba-iba sinasabi. Tignan nyo, iba naman yung sinasabi ni Roque. Iba na naman yung sinasabi ng mga ibang meron. Diba? Eh, yung problema sa atin, maraming epal. Dapat. Pero yung mga totoong concern, yung mga chief architect, yung presidente, niwala po kayo narinig na video, napanood na video na tungkol dyan. Kasi, alam nyo kung bakit? Nag-iingat siya eh. Hindi nyo ba naiisip yung hindi ko masisisi yung gobyerno natin kasi nakakasyak po yan eh. Yan na po pinakamalalang pambobomba. Maingat po masyado yung chief architect ng ating foreign relations, yung presidente ng Pilipinas. Tapos gusto nyo lahat ng tao magsalita laban kung saan. Nagsalita na si Kiko, natigil ba? Nagsalita na si Roque, natigil ba? Nagsalita na kung sino-sinong tao. Natigil ba yung pambobomba sa atin? Hindi naman kasi yan yung solusyon. Dagdag pa. Ni Paulo Duterte, ito para tayong sinasampal pare-pareho ng katotohanan. It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. Tama yun. Tama. Hindi trabaho ni VP Sara na makialam dyan sa problemang yan about sa China, dyan sa West Philippine Sea. Iba ang trabaho na nakaatang sa ating Vice President at yun ang kanyang ginagawa. So, sino ba dapat ang magbigay solusyon dyan sa problemang yan? Siyempre, ang ating Presidente. Hindi papasok si VP Sara sa problemang yan dahil alam nyo kung bakit? Meron tayong presidente. At kapag pinanghimasukan ni VP Sara ang problemang yan, ano magiging tingin sa kanya? Epal. Pinangungunahan ng desisyon ng presidente. Nagmamarunong. Ganun eh. Parang yun ang hinihintay na maging salita sa kanya o pula kay Vice President Sara Duterte kung sakasakaling siya ay magsalita. So, mas maganda, hindi na lang siyang magsalita. Kasi magsalita man siya o hindi, magkakaroon ng pula kay VP Sara. Diba? Babanatan at babanatan pa rin si VP Sara ng mga taong may ayaw sa kanya. At kung siya ay magsasalita, lalo siyang babanatan. Kumbaga, naghihintay lang sila ng dahilan ng matindi. Yun yung isa doon. Kaya
Kaya siguro iniiwasan niya rin na magsalita tungkol dun. At hindi niya naman talaga trabaho o problema. Ang problemang yan dahil vice president ka lang. Merong presidente. Ang vice president ay umaalalay sa presidente. Hindi para sa pawan ang desisyon ng presidente. Diba? Kaya nga may presidente, may vice presidente. Oh, bakit? Oh, knock on wood. Patay na ba si PBBM? Wala na ba tayong presidente? Kaya dapat si BP Sara ang magsalita? Si BP Sara ang sumagot? Di ba meron pa tayong presidente? Bakit kailangan ng opinion ni BP Sara o kailangang magsalita siya? Ano ang meron? Piyesta? Di ba hindi na natin kailangang marinig pa kung ano yung sasabihin niya o magiging komento niya sa West Philippine Sea at sa China? Ano gusto niyong sabihin niya? Kasi yung tatay ko nakipagkasundo sa China eh. Hindi dapat ganyan. Ganon! Ay nako. Ngayon kung merong kasunduang ganon na wala namang kasulatan yun eh. Kung tatanggalin ng ating Pangulo ang kasunduan na yun, matatanggal niya yun. Siyempre, siya na ang may power ngayon eh. Kumbaga parang usapang laway lang yung kay FPRRD taka doon sa presidente ng China dati. Pero dapat siyempre pag-aralan bago gawa ng hakbang, maging maingat. No? Pero sasabihin ko doon sa mga tao na naghihintay ng sagot ni BP Sara, no? Huwag nyo nang hintayin. Dahil hindi niya problema yan. Kahit hindi niya sagutin yan. May mangyayari ba kapag nagsalita siya? Hihinto ba ang China? Diyan sa West Philippine Sea, mag-aalisan ba sila dyan? Na kapag nagsalita siya, si Vice President, nagsalita na, tayo alis na. Ganon ba yung hinihintay? Wala ding mangyayari. Dahil lahat ng desisyon dito sa bansa natin, sa presidente lahat nakaatang yan. Nakasalalay lahat sa kanya yan. Kung ano ang magiging pagkilos niya. Diba? Hindi po trabaho ng Vice President. Ayun ang sinasabi. Yun lang naman kasi ang gusto nyo, to demonize China. Wala pong kalusot-lusot dyan si Vice President Sara Duterte. Pag nagsalita si Vice President Sara Duterte ng mas magaling kaysa hindi pa kasi nagpapahayag ang Pangulo, yung video wala pa eh. Ano sasabihin nyo? Kung maganda yung sinabi, pabor sa inyo. Kunwari, halimbawa lang to halimbawa kinundi na ni Sara Duterte yung China. Alam nyo kung ano sasabihin ng mga pro-BBM at tambalos-los, vloggers and supporters? Bakit mo pinangungunahan ng Pangulo? Wala pang pahayag ang Pangulo. Maaaring magkaroon ng ganong komento sa kanya. Diba? Kasi si VP Sara, alam naman natin, hindi siya hindi siya yung parang papansin o nagpapalapad ng papel. Tumutulong nga siya ng palihim na tumutulong nga siya na hindi niya na nilalantad ang pangalan niya. Hindi niya na nilalagay sa mineral water, hindi niya na nilalagay sa bigas, walang malaking tarpaulin. Diba? Hindi siya ganun eh. Swerte nga tayo, nagkaroon tayo ng ganung vice president eh. Kung sinabi ni Sara Duterte, halimbawa lang po, ito ang sinabi ni Sara Duterte. Dapat yan, yung armed forces, nilulusob na natin yan. Pwede ba sabihin ni Sara Duterte yun? Malamang hindi. Sino unang papalag sa tingin nyo? Kung nag-utos si Sara Duterte, inutusan niya ang forces, pwede ba yun? Hindi. Diba? Kahit yun yung gusto nyo mangyari, kayong mga tambaluslos and BBM vloggers and supporters, tututulan nyo yun. Ano bang kapangyarihan mo? Tama yun. Kahit nga naman magsalita si VP Sara na sugurin ang China dapat. No? Ganyanin yan. Yung mga armed forces, tara na, sugurin na natin yan. Kahit magsisisigaw si VP Sara, walang susunod. Dahil alam nyo kung bakit? Meron tayong presidente. Diba? Doon susunod dyan. Diba? Dahil yun nga yung chip. Diba? Parang chip ba yun? Yung mataas. No? Ang Vice President ay kahailili ng Pangulo. So, kung meron mang trabaho ang Vice President, yun yung iaatang sa kanya. At yun ang gagawin niya. Siguro kung may concern siya sa China, is hindi na para magsalita siya. Diba? Muna.
Kasi nga, may mga issue na sa kanilang ganito eh. 'Di ba? May mga nag-aabang na sa kanyang mga bashers. So ayaw niya nang madagdagan pa at ayaw niyang maging epal-epal pa. Na mag-utos sa AFP. Walang kalusot-lusot eh. Oo, tsaka wala, hindi talaga siya masusunod doon. 'Di ba? Ang masusunod pa rin diyan, ang presidente, kahit sabihin niya na gano'n ang gusto niyang mangyari, na sugurin ng China, labanan, palagan, ang presidente pa rin ang magdidesisyon diyan. Kahit payag siya, kung ayaw ng presidente, may magagawa ba? Di, wala din, 'di ba? So hindi kailangang hintayin kung anong desisyon niya o sasabihin niya. Pag sa tingin nyo, pinabura naman niya yung China. Okay, tayo na, pro-China talaga. Ayun lang. Alam niyo po, dito sa Pilipinas, kung sino yung tama yung ginagawa, siya yung kinukundina. Tama po yung ginagawa ni Sara Duterte. No? Manahimik kasi very sensitive yung issue na yan. Yes. Ipaubayan niya sa nararapat. Yes. Ipaubayan niya sa taong mayroong kapangyarihan at siya lang yung tanging dapat na nagpapasya. Kaya natin binoto yung presidente ng Pilipinas para sa mga sensitive na issue na yan, siya yung magsasalita at magbibigay direksyon ng sa Pilipinas. Yes. Kailangan makita natin na meron siyang kakayahan na ganun, na resolbahin ang mga ganyan klaseng problema. Anong? Nagsalita na ba at nagbigay na ba ng direksyon? Sinabi ba na ba ng Pangulo kung anong gagawin natin? Makikipag-usap ba sa China o makikipagbombe ng tubig? Walang malinaw na direksyon eh. Di ba? Alam niyo po kung anong ang ginagawa ni Pangulong Marcos? Alam niyo effective to? Eto ha. Alam niyo effective po yung ginagawa ni Pangulong Marcos na estilo sa mga taong yung problematic sa buhay pero hindi sa presidente ng Pilipinas. Bakit? Kasi ang problema lilipas din yan eh. Actually, ganyan yung attitude ni Pangulong Marcos eh. Lahat po ng problema sa sibuyas, simula pa lang ng panunungkulan niya, may problema tayo sa sibuyas. Smuggling, mahal ng sibuyas. Yan, dapat yan, mawala yan eh. Mga smuggling na problema. Yan din ang patuloy na nagpapahirap sa bansa natin eh. 'Di ba? Kumbaga kung tayo nang hihimok ng mga investors dito sa Pilipinas, dapat yung mga ganyang klaseng problema, dapat maayos. Like dyan sa West Philippine Sea, 'di ba? Yung problema natin sa China. Tapos yung mga smugglers dito, dapat talaga mawala. 'Di ba? Kung hindi man mawala, mabawasan, mapigilan. 'Di ba? Yun ang dapat. Kasi hindi tayo makakahimok ng mga investors na gusto mag-invest sa kung nakikita nila at nababalitaan na meron tayong mga ganitong problema sa bansa natin. 'Di ba? Kumbaga, pera na magiging bato pa. Highlight yan. Ang galing nga eh. 'Di ba? Smuggling, tapos super mahal ang sibuyas. Meron bang mga napakulong? Meron bang aksyon na malinaw? Buti yung bawang di nagmamahal. Takot siguro sila sa aswang kaya gusto nila mura ang bawang para madaling makabili. Kasi pag nagmahal ang bawang, baka mga aswang mag-fiesta eh. Na, di na kayo makakabili ng bawang, lagot kayo sa amin. Ilipas din yan. Sumunod na mga problema, brownout sa NAIA. Noong una, galit na galit pa yung mga sino. Heads must roll. Meron bang heads na nag-roll? Yan pa, nakakahiya. Yung brownout sa NAIA, tapos yung mga surot-surot, yung mga problema doon. Yung mga turista na nagpupunta rito is dumadaan dyan sa NAIA. Hindi naman sila nagbabarko papunta sa bansa nila, papunta dito sa atin. Sa NAIA sila dadaan. Ganyan ba ipapakita natin sa bisita natin taga-ibang bansa? Kailangan ng ipapakita natin sa kanila is yung karapat dapat talaga ay nakakaaya talaga sa mata nila. Gaya ng NAIA, dapat pangalagaan yan. I-preserve kung ano dapat o pagandahin palalo, hindi pabayaan. Anong attitude? May natuklasan silang bagong attitude. Alam nyo kung ano, isisi sa Duterte, sa dating administrasyon at lilipas din yung galit ng mga tao dyan. Problema sa traffic, isisi sa Duterte. Di ba automatic? Sabi akala ko ba natapos na ng Duterte ang problema? Sabi ng mga Duterte, within 10 months, wala nang problema sa traffic. Bakit may traffic pa rin hanggang ngayon? Tapos, walang aksyon. Sobra naman silang magsalita. Pag nagpa-renew nga sila ng lisensya, 10 taon na yung lisensya nila.
Oh, 'di ba? Oh, si Duterte nagpaano niya 10 taon. Oh. Reklamo naman ng reklamo yung iba diyan. Lilipas din yan. Lilipas din. Nagka-problema tayo, tumaas ang presyo ng bigas. Ha? Dati na may smuggling, panahon pa. Kaya nagiging traffic, alam niyo kung bakit? Kasi dumadami na yung sasakyan. Mantakin nyo ang presyo ng kotse, parang presyo na lang ng motor ngayon. Lahat nagkakaroon na ng kotse. 'Di ba? Kahit nga walang pera, may kakaroon ng kotse. 'Di ba? Ganyan na ngayon ang panahon. Ang kotse hindi na katulad dati na mayaman lang ang nakakabili. Ngayon, ang nakakabili na ng kotse kahit sino. Kahit nga ipangutang mo, makakabili ka na ng kotse. 'Di ba? Kaya dumadami ang sasakyan dito sa atin, sa bansa natin dahil diyan. Kailangan siguro magpalaki ng mga daan, ganyan kalsada o kaya yung traffic is yan ang pag-usapan kung paano yung gagawin para maganda yung maging daloy. At saka marami pang mga sasakyan, may mga bus na bagong bili ganyan. Syempre bili ng bili, 'di ba? Habang dumadami ang sasakyan ng mga tao is dadami din ang traffic sa lugar natin. Kaya dapat ang masolusyonan diyan is yung mga daanan, 'di ba? Yung mga Pero subukan mo magmahal yung mga sasakyan. Oh. Tignan mo kung makabili pa sa sasakyan niyan. 'Di ba? Motor nga ngayon ang dami-dami na kasi napakamura na din ng mga motor ngayon. 'Di ba? Ang dami-dami nga nakikita na aksidente. Grabe. Ni Duterte yan eh. Mga smuggler talaga problema yung mga aso yan. nagwawala dito. Lilipas din yan. Makakalimutan din ng tao yung galit na yan. Galit na galit yung mga tao eh. Ang taas na ng eh. 'Di ba? Lilipas din yan. Alam niyo yun, yung mabuti po yun sa mga pangkaraniwang mamamayan. No, kung ikaw pangkaraniwang mamamayan, yung problema mo, ano kakainin mo mamaya, lilipas din. Huwag mong problemahin yan, lalagpasan ka lang ng problema. Lilipas talaga, ganun po, nagkaroon po tayo ng attitude na lilipas din yan. Ngayon po, dahil sa ganung problema natin, ngayon, biyahe tayo. Hanap tayo na solusyon, biyahe tayo. Tinatanong nyo, meron bang nangyari sa sa galit yung mga tao tuwing uuwi, pledge lang dala. Inano pa sinisi pa si Duterte noon eh. Alam niyo yung una niyan, naglabas sila. Ay, mas marami palang biyahe si Duterte nung unang taon niya kaysa kay Pangulong Marcos. Pucha, Duterte na naman. At saka, yung galit natin sa pagbabiyahe ng laging kinukumpara eh. Yan din ang isa eh, kaya nagkakaroon ng problema eh. Ulo, lilipas lang din yan. Ang galing ng attitude, no? Wag kang kumibo. Hayaan mo, kaya nga tayo may mga vlogger eh. Hayaan mo sila ang manisi sa mga Duterte. Ayon, at ang hiingay ng mga aso. Nagtatahulan, pasensya na kayo mga katunay ha. Yung mga aso kasi dito sa may kapitbahay namin out of discipline. Ayan, syempre, natungayan natin ang balitang ito na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre nagsasalita na yun kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, ano po ang masasabi nyo tungkol dito sa video na ating binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.